Magandang gabi po muli sa ating lahat mga kapatid. Nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan sapagkat ang Diyos ay mabuti sa atin araw-araw. Amen. Bago po tayo magsimula sa ating mensahe, nais ko po muna anyayahan kayong dumulog sa isang maikling panalangin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na napakabuti, kami po ay patuloy na lumalapit at dumudulog sa inyo. Pupuri kami, nagpapasalamat. Hiniling ko po na ang iyong mensahe ang siyang manguna sa aking mga labi. Ikaw, Panginoon, ang siyang gumabay. Puspusin mo ako ng iyong banal na espiritu at ang magandang mensahe lamang, Panginoon, ang siyang lumabas sa aking mga labi. Sa aming tagapanood ngayon, patuloy mo silang pagpalain at buksan ang kanilang puso't kaisipan, Panginoon. Patuloy na bigyan ng kagalakan at ang mensahe mo lamang, Panginoon, ang siyang maging gabay namin araw-araw. Maraming salamat. Pagpalain mo po ang mga salita mo at patuloy kang maghari sa aming mga puso. Sa iyo po ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Bago po natin simulan ang mensahe ng ating Panginoon, nais ko lamang po muna kayong kumustahin at batiin ng isang magandang gabi. Alam ko po na kapag ang Diyos ang laging gabay natin, ay ang kanyang mga anak laging masayang tunay kahit may mga suliranin yan. Amen. So magsisimula po tayo sa aklat ng Daniel. Dito po natin hahanguin ang mensahe niya ngayong gabi sa chapter 2 verse 1 hanggang 49. Pero kukuha lamang po tayo sa chapter 14 hanggang 19. So yun po yung babasahin natin ngayon. Sabi niya sa verse 2, chapter 14, kaya lumapit si Daniel kay Arioch, ang kapitan ng tanod ng hari, at siyang inutusang pumatay sa mga pantas ng Babylonia. Ang tanong niya, bakit nag-utos ng ganito kabigat ang mahal na hari? At sinabi sa kanya ni Arioch ang dahilan. Dahil dito, dumulog sa hari si Daniel at nakiusap na bigyan siya ng kaunting panahon at ipaliliwanag niya ang panaginip nito. Umuwi si Daniel at sinabi kina Ananias, Misael at Azarias ang pangyayari. Hiniling niyang ito'y sama-sama nilang idulog sa Diyos para hindi sila patayin kasama ng mga pantas ng Babylonia. Ang gabing yaon, sa pamamagitan ng pangitain, ay inihayag ng Diyos kay Daniel ang nasasabing hiwaga, kaya't pinuri niya ang Diyos. Sa ating kapanahunan ngayon ay iba't ibang pagsubok ang kinakaharap natin. Dahil sa buong mundo ay nararanasan natin ang epidemya na marami nang apektado at nawala ng buhay. Sa buhay ni Daniel ay makikita po natin kung gaano po siya katatag sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. So dito po sa ating mensahe ngayong gabi ay may dalawang punto po akong inihanda para po sa atin. Una, kapag tayo ay humarap sa isang suliranon o pagsubok sa buhay, paano natin ito mapapagtagumpayan? Pangalawa, ano ang nais ng Diyos na maging tugon natin bilang kanyang mga anak? Sa buhay po ni Daniel ay kumaharap po siya ng isang matinding suliranin o pagsubok sa kanyang buhay. Dahil nung naghahari si Haring Nebuchadnezzar ay sila po yung mga bihag. At nung nagkaroon ng pangitain o panaginip, si Haring Nebuchadnezzar ay nabagabag siya sapagkat di niya alam kung ano yung kahulugan ng panaginip. Kaya naman kung mababasa natin sa verse 1 hanggang 2, ay nanaginip po si Haring Nebuchadnezzar at ipinatawag niya ang lahat ng mga salamangkero, engkantador, mga ngaway at mga manghuhula upang ipaliwanag ang kanyang panaginip. Dahil dito ay wala pong nakahula ni isa, maging yung mga astrologo na ipinatawag niya manghuhula,
ngaway. Hindi po nila naipaliwanag ang panaginip ng hari. Kaya naman ang buhay po nila ang nakataya dito sapagkat papatayin sila dahil hindi po nila nahulaan. So sa kanila pong hindi pagbibigay ng katugunan o mahulaan yung panaginip ng hari, nadamay po si Daniel at kanyang mga kasamahan. At dahil doon, pati sila ay papatayin. Kaya naman sabi niya doon sa verse 14 yung ating binasa kanina, lumapit si Daniel kay Arioch, ang kapitan ng tanod ng hari, na siyang intusang pumatay sa mga pantas ng Babylonia. So nagtanong po siya bakit ganun kabilis magpasya ang hari. Kaya naman bilang tugon ni Daniel ay pumunta po siya sa hari at nakiusap. Sa verse 16 sabi niya, dahil dito dumulog sa hari si Daniel at nakiusap, nabigyan siya ng kaunting panahon upang ipaliwanag niya ang panaginip nito. So sa atin pong mga buhay, maring may mga matitindi po tayong pinagdadaanan ngayon. Ano po ba yung ating ginagawang mga suliranin para po tayo ay mapagtagumpayan natin ang pagsubok na iyon? Makita po natin sa buhay ni Haring Daniel ay hindi po siya nawalan ng pag-asa. Hindi po siya nagpanik sapagkat alam niyang may isang Diyos na tutugon sa kanya. Dahil sa ating mga ibang kababayan, kapag dumaranas ng mga matinding pagsubok, ay ang kapalit nito, winawakasan nila ang kanilang buhay. Kakaroon sila ng matinding stress, hindi na alam kung anong gagawin. Kaya naman minsan naisipan talagang sila mismo ang kumitil sa kanilang buhay. Alam niyo, ito po ang Panginoon. Nandyan po yan, lagi nakatingin sa atin. Ang nais lamang po niya, kagaya ni Daniel, ay magbigay po tayo ng panahon. Lumapit po tayo sa kanya. No, sabi po niya doon sa talata, sa verse 16, 17, umuwi siya, ibinahagi na sa kanyang mga kasama ang kanyang suliranin. At anong ginawa po nila? Dumulog sila sa ating Panginoon Diyos. Nanalangin, nakiusap na ibigay sa kanila kung ano ang kahulugan ng panaginip ng hari. Tayo po bilang isang mga anak niya, huwag din po tayong susuko para mabigyan natin ng solusyon, mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok na yan. Ngayon, kumakalat sa buong mundo ang epidemya. Pero bilang mga anak ng Diyos, alam ko na tayo po ay tayo mga matatag at sama-sama tayong nananalangin para mawala ang epidemyang ito. Ito po yung kinakarap nating pagsubok ngayon. Sa buhay ni Daniel, hindi po siya sumuko, hindi siya nawala ng pag-asa. Anong po ginawa nila? Sa verse 18, hinihiling niyang ito'y sama-sama nilang idulog sa Diyos para hindi sila patayin kasama ng mga pantas. So nanalangin po sila, sama-sama silang nanalangin. Ibahagi natin, i-share natin sa ating mga kapatiran, sa mga nakakatanda sa iglesia, kung mayroon tayong dinadalang problema na hindi natin kaya, i-share po natin at ipanalangin sa ating Panginoon. Kailangan lang po natin ng panahon para makapag-isip. I-share natin yung ating problema sa mga taong pinagkakatiwala natin sa ating pastor, sa mga diko ng ating iglesia, o kaibigan mong handang tumulong sa iyo para ipanalangin ka. Yun po ang magandang solusyon para mapagtagumpayan po natin ang mga suliranin na kinakaharap natin. Pangalawa, ano ang nais ng Diyos na maging tugon natin bilang kanyang mga anak? So dito po natin makikita na tayo ay totoong nananalig sa ating Panginoon. Sa buhay ni Daniel, unang-unang ginawa niya, dumulog siya sa Panginoon. Sinama niya yung kanyang mga kaibigan, nanalangin sila. Hiniling nila sa Panginoon na ibigay kung ano ang kasagutan sa panaginip ng hari. At ng gabing yaon, sabi niya sa verse 19, ng gabing yaon, sa pamamagitan ng panaginip, ay nihayag ng Diyos kay Daniel
ang nasasabing hiwaga. Kaya't pinuri niya ang Diyos at ang sabi niya, purihin ka magpakailanman o Diyos, ikaw na nagtataglay ng kaalaman at ng kapangyarihan. Verse 21, ikaw na nakakapagpabago ng panahon, nagtitindig at nagbabagsak sa mga hari. Ikaw na nagkakaloob ng karunungan sa matatalino at ng kaalaman sa mga may unawa. Verse 22, ikaw na naghahayag sa mga hiwaga, nakakita ng nasa kadiliman. Ikaw na nasa liwanag magpakailanman. 23, pinupuri kita at pinapasalamatan o Diyos ng aking mga magulang dahil sa dunong at lakas na ipinagkaloob mo sa akin, ngayon ibinigay mo sa akin ang hinihiling ko sa iyo, pinaalam mo sa akin ang panaginip ng hari. Napakaganda po, di ba? So dahil sa panalangin at pagdulog ni Daniel, ipinagkaloob ng ating Diyos Ama ang kahulugan ng panaginip ng hari. So dito po makikita natin na ang Diyos ay tumutugon po agad sa ating mga suliranin. Dito nakasalalay po ang buhay ni Daniel sapagkat papatayin sila kapag hindi rin niya naipaliwanag ang panaginip ng hari. Pero ano po yung nakita natin kay Daniel, diba? Lumapit sila sa ating Panginoon at nagbigay ng papuri, pasasalamat. So nagpuri po sila nung after na ibinigay ng Diyos yung kapahayagan ng hula para kay Haring Nabucodonosor. So nagpasalamat po sila sa Panginoon. Pinuri niya, dinakila niya sapagkat siya po ang tumugon sa kanyang suliranin. Sa ating mga buhay, ano man yung mga pagsubok na kinakaharap natin, isa lamang po ang nais ng Diyos sa atin. Huwag po natin siyang kakalimutang tawagin. Lagi po tayong manalangin, marubdob na panalangin, sapagkat wala naman po tayong ibang lalapitan kundi ang ating Panginoon. Siya ang may akda ng lahat, siya ang may likha sa atin, sa Kanya po ang lahat ng bagay. Marahil minsan bilang mga tao hindi natin naintindihan ang mga bagay-bagay. Pero kapag inidulog po niyan sa ating Panginoon, hindi po niya tayo papabayaan at tutugunin niya ang ating mga panalangin. Ano man yung mga trials natin sa buhay, may solusyon po lagi. At ang solusyon, ang ating Diyos Ama nasa langit. Lagi tayong dumulog at manalangin. Sa kabila po ng mga trials na yan, sa kabila ng mga pagsubok na ating kinakaharap, ang Diyos po ay lagi nakatingin. Napakabuti po ng ating Panginoon. May favor po siyang binibigay, kagaya po ni Daniel. Nung nasagot na niya ang panaginip ng hari, ano pong ginawa sa kanya ng hari? Makikita po natin sa verse 46 ng chapter 2. Nagpatira pa si Haring Nabucodonosor sa harapan ni Daniel. Pagkatapos inutos niyang sambitin ito sa pamamagitan ng mga handog at iba pang alay. Verse 47, sinabi niya kay Daniel, dahil sa paglilinaw mo sa hiwagang ito, naniniwala na ako ang Diyos mo, ang pinakadakila sa lahat ng Diyos. Siya ang dapat kilalanin, Panginoon ng lahat ng hari. Siya lamang ang makapaghahayag ng anumang hiwaga. At si Daniel ay binigyan niya ng maraming handog. Ginawan niyang tagapamahala sa isang lalawigan at pinakapuno ng mga pantas ng Babylonia. O di ba? Kapag nagbibigay ang Diyos ng favor, ay sobra-sobra at sapat. Ang kailangan lang po natin, lagi po tayong tumawag at manalangin sa Kanya. Idulog natin sa Kanya ang ating mga suliranin, ang problema ang kinakaharap natin. Dahil kapag ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng favor, asahan niyo po na ramdam natin sa ating mga puso ang galak. Manalangin naman lang po tayo lagi. Gayahin natin si Daniel na ipinakita niya na bilang mga anak, bilang mga lingkod ng Diyos, ay hindi po nawawalan ng pag-asa. Bagkus nagiging matapang sa pagharap ng mga suliranin, nagiging matapang para puksain kung ano man yung pinakamalaking bagyong darating sa kanyang buhay. So same lang din po sa atin.
Sa kapanahunan natin ngayon ay napakarami tayong pinagdaraanan. Manalangin lang po tayo, idulog lang po natin sa ating Panginoon. Nakakaranas ng hirapan ang bansa natin dahil sa pandemic. Pero wag po tayong susuko. Ang mga Pilipino ay matatapang yan sa pananalangin. Amen? Ang gusto ng Diyos ay makita sa atin yung ating totoong pagsamba at pananampalataya. Mga kapatid, sa buhay ni Daniel ay binigyan na po tayo ng magandang mensahe. Ang favor ng Diyos sa atin, gaano man kabigat ang ating mga problema, may solusyon po lagi. Ang tutugon niyan ang ating makapangyarihang Diyos. Gaya ni Daniel, napagtagumpayan niya ang isang napalaking pagsubok. Napagtagumpayan niya yung giant na kanyang kinakaharap sa kanyang buhay. Kailangan lang natin dumulog, lumapit, sumunod sa kanyang mga kautusan at manalangin. Sabi po niya sa unang Thessalonian chapter 5 verse 16, manalangin walang patid. Maging matyaga tayo sa panalangin at nawa ang ating Panginoon lagi ang ating lalapitan. Mga kapatid, nais ko pong gayahin natin ang buhay ni Daniel na naging matatag siya, naging malakas siya sa kabila ng mga suliranin. Ang Diyos natin ay nandyan lang. Dumulog tayo, huwag tayo magsasawang manalangin. Pagkatiwala natin ang lahat ng ating mga suliranin sa buhay. Nawa ay nagbigay po ito sa inyo ng magandang aral sa ating mga buhay at makatulong po ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang Kristiyano at magbigay sa atin ng kalakasan. Ang hamon ko po sa inyo, magpatuloy tayo sa paglilingkod at pananampalataya sa kabila ng mga matitinding pagsubok. Kung ngayon ay nakakaranas tayo ng epidemya, marami pa po tayong pagdadaan ng mga trials sa buhay, hindi lamang po ito. Kaya naman, kung nararanasan natin ito, maaaring ito'y paghanda sa atin ng Diyos para maging malakas po tayo, maging matatag pa sa mga susunod na mga pagsubok sa buhay. Gayahin po natin si Daniel na hindi siya sumuko at patuloy lamang po siyang nanalangin. Nawa ay nakapagbigay po ito sa inyo ng magandang mensahe at aral sa ating buhay para kapulutan ng maganda at panibagong kalakasang espiritual. Mga kapatid, maraming salamat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos na buhay at siya ang ating pong maging gabay araw-araw. Magandang gabi po sa ating lahat. Nawa ay lagi tayong maging mabuti sa paningin ng ating Panginoon. Pagpalain po ang kanyang mga salita at ang papuri ay inihaalay ko po sa kanya. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa inyong magandang mensahe na aming napakinggan. Pagpalain niyo po itong muli sa aming mga puso at kaisipan at may sa buhay po namin ito sa araw-araw. Sa aming mga kapatiran, mga kamag-anak na nangailangan ng mga panalangin, ano man yung mga karamdaman na kanilang kinakaharap ngayon, sa pangalan mo, Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng iyong mga banal na dugo, ay pagalingin mo po sila, Panginoon. Ano man yung kanilang mga karamdaman ngayon, ano man yung mga kinakaharap nila, ay dinulog po namin sa inyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang bansa namin at patuloy na mapuksa na po ang coronavirus na kumakalat sa buong mundo. Pinapanalangin po namin ang bansa namin, ang iyong protection, ang siyang mamalagi, Panginoon. Gabayan mo ang aming presidente hanggang sa kababaang kapulungan na siyang tagapanguna sa bansa namin. Maging sa aming mga ginagamit mo sa iglesia, sa mga frontliners, kayo po ang siyang manguna at patuloy na ilayo sa anumang pong mga virus na maaaring kumapit sa aming kalusugan. Sa aming mga tagapagdinig, Panginoon, pagpalain niyo po sila, patuloy na bigyan ng pag-asa at lalo pang maging matatag at maging malakas
sa pananampalataya at pananalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito na ikaw ang siyang naghayag, ikaw ang nagbigay sa amin ng napakagandang mensahe para po sa aming pamumuhay espiritual. Pagpalain mo nga po ang bawat isa at patuloy kami nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Maraming salamat po sa ating lahat, mga kapatid. Nawa ay napagpala po kayo ang kanyang mga salita. God bless you.